ng iba. Ano ang tinutukoy sa kasulatan na ito? Suriin ang kanyang sarili kung mabuti. Suriin ang kanyang sarili. Kung mabuti ang kanyang ginagawa, maggalak siya. At huwag na iyong ihambing sa ginagawa ng iba. Tinutukoy nun, mga minamahal na kapatid. Kumbaga sa madaling salita, huwag na tayong magbuhat ng bangko. Kung maganda, kung tumutulong tayo sa ating kapwa, huwag na natin yung ipagkalat pa sa iba. Sapagkat ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng gantimpala. Kung mabuti ang ginagawa natin para sa iba, kung tumutulong tayo para sa iba, huwag na natin tignan yung ibang kapwa, yung ibang tao na, ay, bakit ito'y ganito lang ang binibigay? Ang laki-laki ng binibigay. Magalak na lang tayo sa ating ginagawa. Ano ibig sabihin nun? Magalak ka at huwag nang ihambing iyon sa ginagawa ng iba. Magalak tayo sapagkat binibigyan tayo ng Diyos ng ng kakayahang ganon para masigit pa tayong makatulong. Purihin ang Diyos. Yun yung tinutukoy sa salitang magalak ka at huwag nang ihambing iyon sa iba. Sabi pa, ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahagian ng mga pagpapalang tinatamasa ng tinuturuan. Dalawang bagay ang tinutukoy doon, mga minamahal na kapatid. Sabi sa aral, ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahagian din ng kanyang mga nasasakupan. Dalawang bagay ang tinutukoy doon. Una ay ang material na bagay. At ang pangalawa ay ang espiritual na bagay. Sa material na bagay, alam naman natin yun, na kung ang ating kapatid na nangangaral o isang saserdote ay alam naman nating walang-wala, tutulungan natin. Di ba po mga kapatid? Bibigyan din natin. At yung isang bagay, at yung pangalawang bagay na tinutukoy, yung espiritual, ang tinutukoy doon, yung pag-ibig naman ng kanyang nasasakupan. Anong pag-ibig ang hinahanap nun? Na kahit, alam naman natin mga minamahal, kahit ang mga saserdote na umaharap dito, ay may kanya-kanyang kapintasan din. Kaya po, kahit naman ako, may kapintasan ako. May kanya-kanyang kapintasan. Kumbaga, ang pagtulong na hinahanap ng Diyos na yon, yung dapat maunawaan din ng mga nananampalataya na ito'y may kapintasan din. Kumbaga, hindi perfecto. Na bagamat ang tinuturo niya ay mula sa salita ng Diyos, huwag natin isipin na masama naman yan eh. Nag-aaral pa yan. Kumbaga, uunawain ng bawat isa na may kapintasan din sapagkat ito'y tao lang din na nagkakasala. Purihin ng Diyos. Yun yung tinutukoy din yung tinutukoy dun sa salitang dapat din bahagian ng tulong ang nangangaral ng salita ng Diyos. At yung tulong na yon, yung mauunawaan ng bawat isa ng mananampalataya, maiintindihan ng mananampalataya, baga may pagmamahal ang mananampalataya na kaya nilang pagtakpan yung pagkakamali na nagagawa ng nangangaral. Ano salita yung pagtakpan at pagtakpan ang pagkakamali? Na kaya nilang isang tabi yung mga nagagawa, mga nakikita nilang pangit at hindi maganda doon sa nangangaral na yun. Purihin ng Diyos. Ama namin. Kaya po,